sa'yo, Hari namin, Jesucristo, masunurin ang kordero sa katubusan ng tao, hain sa krus ang buhay mo, nagmumuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang nakahilig kasama ng kanyang mga alagad, nagugulumihan ng sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako'y pagkakanulo ng isa sa inyo." Nagkatinginan ng mga alagad, hindi nila alam kung sino ang kanyang tinutukoy. Ang alagad na minamahal ni Jesus, nakahilig na kalapit niya, kinalabit siya ni Simon Pedro at sinabi, "Itanong mo kung sino ang tinutukoy niya." Kaya humilig siya sa dibdib ni Jesus at tinanong, "Panginoon, sino po ba ang tinutukoy ninyo?" Sumagot si Jesus, "Ang ipagsawsaw ko ng tinapay, siya na nga." At nang maisawsaw ang tinapay, ibinigay niya ito kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap na ni Judas ang tinapay, si Satanas ay pumasok sa kaniya. Sinabi ni Jesus, "Gawin mo na ang gagawin mo." Ngunit isa man sa mga kasalo niya ay walang nakaalam kung bakit niya sinabi ito. Sapagkat si Judas ang nag-iingat ng kanilang salapi, inakala nilang pinabibili siya ni Jesus ng kakailanganin sa pista o kaya'y pinagpapalimos sa mga dukha. Nang makain na ni Judas ang tinapay, siya'y umalis. Gabi na noon. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy mahayag na ang karangalan ng anak ng tao at mahayag din ang karangalan ng Diyos sa pamamagitan niya. At kung mahayag na ang karangalan ng Diyos, ang Diyos naman ang maghahayag ng karangalan ng anak at gagawin niya ito agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." "Saan po kayo pupunta, Panginoon?" tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, "Sa paroroonan ko'y hindi ka makasusunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos." Bakit po hindi ako makasusunod sa inyo ngayon?" tanong ni Pedro. "Buhay ko'y may alay ko dahil sa inyo." Sumagot si Jesus, "Iaalay mo ang iyong buhay dahil sa akin? Tandaan mo, bago tumilao kang manok, makaitatlo mo akong itatatwa." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy pa rin po tayong nasa loob ng tinatawag nating mga mahal na araw. At kung mapapansin po natin mula kahapon hanggang ngayon at hanggang bukas, ang atin pong ebanghelyo ay laging nagpapatungkol sa bagay na ginawa ni Judas. Ang kanyang pagtatraidor, ang kanyang pagbibenta kay Jesus. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, tila ang pagtatraidor ni Judas ay pagpapaalala na alam ni Jesus ang kanyang gagawin. Kaya nga,
nung si Jesus ay nagsabing, tandaan ninyo, ako'y ipagkakanulo ng isa sa inyo. Dahil kung tutuusin mga kapatid, wala naman talaga tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos kung ano ang takbo ng isip natin. Kung sa madaling salita, alam ng Diyos kung sino tayo. Alam ng Diyos kung ano ang takbo ng puso at takbo ng pag-iisip natin. Kaya nang sinabi ni Jesus, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin, nangangahulugan na alam niya na isa sa mga pinakamalapit sa Kanya ang magkakanulo sa Kanya. At yun ay walang iba kundi si Judas Iscariote. Kaya nga marahil, ano ho kaya ang naging pakiramdam ni Jesus? Ano ho kaya ang kanyang naging disposisyon? Simple lamang, nasaktan si Jesus. Nasaktan ang Diyos. Bakit? Dahil si Judas Iscariote ay pinili ng Diyos. Si Judas Iscariote kasama ni Jesus. Sa lahat ng kanyang pagmimisyon, nandoon kasama niya. Sabi pa nga sa ating ebanghelyo, ano ang responsibilidad ni Judas Iscariote? Siya ang ingat yaman. Siya ang nagtatago ng kanilang kayamanan. Siya ang nagtatago ng kanilang pera. Pero sa ilang saglit, sa isang iglap, siya din ang nagkanulo kay Jesus. Masakit yon para sa Diyos. Masakit yon para kay Jesus. Pero tandaan natin mga kapatid, na hindi lamang si Judas ang nagkanulo kay Jesus. Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ano ang sinabi ni Pedro? Sabi ni Pedro, no, buhay ko may iaalay ko dahil sa inyo. Pero anong sabi ni Jesus? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, makaitatlo mo akong itatatwa. Sino ba si Judas? Sino ba si Pedro? Mga malalapit sa Panginoon. Mga malalapit kay Jesus. Kaya marahil, nung ikinatwa nila ang Panginoon, nasaktan. Pero mga kapatid, hindi ba natin napagtatanto na sa buhay natin, tayong lahat ay malapit din sa mahal na pong Jesus Nazareno? Tayo ding lahat malapit sa puso ng Diyos. At kung tayo ay malapit sa puso ng Diyos, sa mga oras na hindi ang Diyos ang prioridad ng buhay natin, sa mga oras na tinatalikuran natin ang Diyos sa buhay natin, sa mga oras na tayo ay nagkakasala sa Diyos, yan din ang mga pagkakataon na para natin siyang itinatatwa. At ang Diyos, pinapaalala sa araw na ito, siya din nasasaktan sa mga oras na sa buhay natin, tinuturing natin siyang hindi mahalaga. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay natin. Madalas kasi ang nakikita natin, ang pagtatatwa ng ibang tao. Ang madalas nakikita natin, ang mga maling ginawa ng ibang tao. Ang madalas nakikita natin, ang pagkakasala ng ibang tao. Pero siguro gamitin natin ang araw na ito, na tingnan din ang ating mga sarili, at makita natin sa buhay natin, na minsan, hindi man natin napapansin,
para na rin tayong nagiging si Judas. Para na rin tayo nagiging si Pedro. Pero ganun pa man mga kapatid, sa kabila ng pagkukulang, sa kabila ng pagkakasala, tandaan po natin na mas nag-uumapaw pa din ang awa ng Diyos. Dahil sa dulo, tiniis ni Jesus ang lahat ng sakit upang tayo ay mapatawad. Tiniis pa rin ng Diyos ang lahat ng sakit upang iparamdam sa atin ang kaniyang pagmamahal. Mga kapatid, malapit na po tayong pumasok sa tinatawag nating Paschal Triduum, ang pagkapakasakit at ang pagkamatay ni Jesus at muling pagkabuhay. Pero ilan na po ba sa atin dito ang lumapit na sa sakramento ng pagbabalik loob? Dahil sa pagbabalik sa sakramento ng pagbabalik loob, tunay na ipinaparamdam sa atin, masaktan man natin si Jesus, mas nag-uumapaw pa din ang kanyang awa at pag-ibig. Mga kapatid, wag lang nating tingnan ang paghuhudas ng iba. Wag lang nating tingnan ang kamalian ng iba. Siguro gamitin din natin ang oras at araw na ito na tingnan na maraming pagkakataon sa buhay natin na itinatuan natin si Jesus. Ngunit sa kabila ng maraming mga oras at bagay na ito, pakitandaan, mas nag-uumapaw ang awa at pag-ibig ng Diyos. Amen.